sweep din sila ng Echo. And para naman sa side ng Onyx ay napakainit nila because hindi pa nga sila tatalo ng kahit Talo, isang laro. And it might change here. Kailangan lang natin makaisa. Kailangan natin manalo ng isang game. Doon nagsisimula lahat. Let's enter game number 2. Blacklist International versus Onyx. Muli, magkikita na naman sila. Ano kaya ang magiging plano ngayon ng mga coaches natin? Onyx on the blue side, habang ang Blacklist naman sa red side ngayon. So tinanggal pa rin ang heroes ni The Queen, Diggy and Estes ay hindi niya mahahawakan. Kasama na rin ang Arlot. Habang yung Blacklist International naman ay hindi nag-decide to hack a Kairi, kundi tanggalin lang yung heroes na ayaw nilang i-pick ng Onyx. And that's the Kaja plus the Kadita. Kaja, Kadita, Franco is still open kung gusto ng suppression ng side ng Onyx. 1-1. But this time around, no, yung 1-1 open din. And CW, I think one of the marksmen na talagang napaka-komportable gamitin yung 1-1 na yan. Ilang beses na nating nakita na nilaro yan ng CW. Kaya naman tatanggalin ng Blacklist. Valentina kaya ang magiging priority pick dito ng Onyx? Actually, Valentina or Joy, yun ang maganda. Joy, they went for the Joy. If you are Blacklist International, you go for the Valentina. Oh, Valentina is one of their priority Fredrin. picks, no? Fredrin actually still open din para sa side ng Blacklist. And kapag nasa red side ang Blacklist, madalas kinukuha din nila ang Valentina ng Novaria ng sabay. Oh. Pero ang tanong dito ay kukunin nga ba nila yon considering na may Joy na rin dito, napakabilis pumunta sa backline. May chance din na i-priority nila ang XP lane ni Edward, but at this point on, feeling ko mas okay na third pick na muna yung kay Edward. Yo nga prayo nyo muna yung madalas talagang inukuha, and yun nga very different yung game 1 kasi we were expecting a Yue hero agad. So there you go, Valentina, possible Fredrin ang pares nila dito, and they went for the Fredrin. Fredrin, one of the most powerful junglers in the meta right now. At napakataas din ang crowd control na pinapakita nito. Pero mukhang Eve ang magiging pick ng side ng Onyx. Ano kaya ang ipapares nila dito? May Arlot na naban mula sa side din nila. So hindi tayo makakita ng classic Arlot combo. I do think Melissa could be a great pick here for CW. At gustong-gusto din kasi ng Indo yun eh. Oo, yung Melissa Eve. Tapos wala rin kasi yung Farsa. Wala yung possibility ng Farsa counter. Ang mahirap lang sa Melissa pag nanakaw ni Yue yung real world manipulation. Medyo mahirapan siya ng bahagya. So kailangan din nila ng panghabol dun sa backline. And since wala yung Joy, medyo masarap nga ang buhay ng isang Melissa. Not unless may iba pa silang gustong ipasok doon. Again, they went for the Franco. Mainit ang mga hook ni Kiboy ngayon, ni Yobik. Siya nga ang nakaisip ng counter doon sa Franco hook. Eh di syempre, gagamitin niya rin yung hero na yon. At ang nakakatuwa dito, no, for the side of Onyx ay inagaw din nila yung Joy ni Edward. Because right now, Edward has played a lot of Joy. Before entering this matchup, si Edward ay naglaro ng 4 na beses na Joy. But this time around, looks like sure na win na to, Momshoes Novaria. And nilabas nga nila yung Novaria Valentina combo nila. Pero ngayon, ata magsisimula ang hack a Kairi bandang dulo. Posible sila mag-ban ng Ling pa or Hayabusa on the last part. Habang yung Onyx naman ay pwedeng tanggalan ng heroes dito, si Owl tsaka si Edward. Kasi si Edward pwedeng ang targetin, wala pang marksman yung kabila eh. But they went for the Leslie. Leslie ang tinanggal nila. Ang win rate pala ni Wise sa Fredrin niya in 7 games ay 85%. Wow. 85.71%. Grabe, napakataas ng win rate ni Wise sa utility junglers. Siya nga ang hari ng utility junglers. Talaga yan. Hindi pa beta yung utility junglers. Siya na ang nagahari sa ganong klaseng playstyle. Binago ng Blacklist ang meta sa simula ng kanilang era at kaya ngayon nakakita tayo na ang dami ng nag-utility junglers dyan. Pero ibahin mo si Kairi. Si Kairi na natiling totoo sa sarili niyang playstyle na assassin talaga hanggang sa huli. Pero hindi rin naman na nagpa-iwan si Kairi dahil inaral din niya ang utility playstyle na pinauso ni Wise. Pero mukhang tatanggalin na nga nila ang Ling. And this time around, no, ito yung winningest ng mga picks pala ng Blacklist. No? Pati kasi si Yue, 83% ang win rate dito sa Valentina in 6 games. So sobrang comfort nga talaga yung una nilang mga pin-prioritize dito. And even yung Novaria ata, 100% win rate pa yan kung hindi ako nagkakamali. Kaya naman, Novaria ni Omay Venus kung ikaw yung Blacklist ngayon, tinanggal yung hero ni Lapu-Lapu, you can go for the Benedetta. Alam naman natin yung
hero ni Edward na yon. Yung Joy, may possibility pa na i-flex into the jungle na ibigay kay Kyrie to, pero low chance since ang gusto talaga nila iguluhin si Owl. They went for the Beatrix. Owl nga talaga ang pinrioritize. Last pick, posibleng Benedetta. Dito kaya Umi, last 2 picks ng Onyx, ano to? Last 2 picks ng Onyx, naghahanap pa rin sila ng possible jungler at pati na rin marksman. I do think Melissa is the perfect Oo, Melissa marksman pa rin. para dito sa side ng Onyx. Komportable naman si CW doon. Kung hindi Melissa, the Claude is also a choice kung gusto nilang ilabas yun. Pero mas okay talaga yung Melissa pick for the side of Onyx. In terms of, I do think, sino pa pang hinanap nila? May Roamer na, may Phosphor na, may ano na rin. Bane jungle. Bane jungle Bane jungle nga. Tapos XP Joy. Tapos kuha ka ng marksman CW, Melissa. Pero, ano ba ang kinuha? Moscow! Moscow B! Ito na yung medyo kakaiba, no? Kakaiba to. Kasi yung Moscow pick usually nakikita lang natin yan as a answer, not as a problem. Ito yung tipo na nagpresenta ka ng marksman mo, ang isasagot sa'yo Moscow. O kaya nagpakita ka ng Fanny, isasagot sa'yo Moscow. Pero tignan mo naman, ganito kalupit yung ginawa ng Onyx simula MPL IDS 11 ay meron na silang 27 game win streak. 26 yung nandyan kasi hindi pa binilang yung kanina. Yung kanina, panalo din yung kanina eh. So 27 na, 26 plus 1. 27, quick tama, maths, men. diba? Iba talaga pag Pilipino magaling mag-math. Diba? Ganun talaga tayo, boss. Pero isipin mo yun, yung 27 game win streak na yun, hindi biro yun. Oo. Kasi sa RG nga, hindi ka makapag 27 win streak eh. Ako nga, ang hirap nga eh. 13 win streak pa lang siniscreenshot ko na kasi malayo nang umabot ng 14 Kasi yun pag in-screenshot mo na parang okay na ako dito, ang haba na nito. Haba na nito. Kasi pag hindi mo in-screenshot, pagsisisi ka eh. Kasi pag naputol, wala na. Hindi nalalabas yung graphic. Wala na. Sayang naman yung ginawang graphic ng laro para sa'yo, di ba? Hindi mo hindi mo ma-share. Hindi BP pa sana yun. Kaya nga, ito hindi talaga biro yan, 27 win streak na yan dahil kalaban nila ay mga Indonesian teams din na pag-alakas din ng mga teams and umabot pa nga dito sa group stage pati all the way to the grand finals of MSC 2023 kung saan kalaban na nila ang best of the best. And yung last 3 dyan ay up against M-Series World Champions. So, guys, sama-sama na tayo. Energy ball lang, guys. Alam mo, yung trash talk at iba pa, dadating din yan kapag nananalo na. Pero wag, sa ngayon, energy muna. Energy. Mag-compile na tayo lahat ng mga panalangin at mga kalakasan na pwede nating ipalabas dahil matindi ang kalaban ng Blacklist International ngayon. Let's see if Blacklist International could break Onyx code in game number 2. Sisimula na ang laban at nanggugulo pa rin si Obik, Kiboy with a Franco. 2 games straight niyang ginamit to. At ang talagang rotation nila ay alaga kay CW. And pakiramdam ko kasi is out of the 5 players here no in Onyx, si CW talaga yung pinakailangan talagang alagaan. And not because medyo siya yung weak link, pero dahil siya yung kumbaga hindi pwedeng mapag-iwanan sa napakabilis na rotation ng Onyx. Lahat sila mabilis. So kailangan pabilisin nyo yung taong hindi gaanong kabilis. And in the which case, the gold laner of Onyx. CW talaga with this Moscow, kailangan niya talagang i-ramp up agad yung yung damage na kaya niyang i-deal. Since nga Moscow mid to late game pa natin madalas nakikita kung gaano nga ba talaga to kasakit. So ginagawa lang naman ni Kiboy yung trabaho niya. And ang desisyon ng Blacklist dito ay wag dating pansinin yan. Wag tayong sumabay doon sa galaw na gusto nilang gawin. Pero sabi ata ng Blacklist, ay hindi, nagbago isip namin. Dito tayo. Yung Bane na lang yung hanapin natin. In fact, I do feel like mas okay yun. Dahil hindi ganun ka-mobile lang isang Bane. At kung tatandaan natin, no, tale as old as time, mga 2 years ago, si Wise Bane junglers din yan eh. Diba? Ginagamit niya rin yan before, so alam niya rin kung ano yung isasagot. But if Onyx manages to find a way na kunin yung posisyon kagad, lalo na meron silang Joy, yun yung medyo nakakatakot eh. Yung kulit at yung dulas ng hero na to. Pero now, that they have the Novaria, they can provide vision. May real world manipulation si US, so napakaganda nito para sa Blacklist International.
Pero mukhang magkakaroon para ata ng solo kill doon sa may bandang baba. Pero dito sa bandang taas ay makaka-first blood na rin ang side ng Onyx. Isa ang babagsak sa nila and that's Kyrie, pero Turtle secured para sa Blacklist. Napakaganda ng pagkuha doon ng Blacklist International. Ang trade lamang na nakuha ng Onyx ay yung solo kill ni CW on the gold lane. Sumakto yung sibat. Nakatakas na sana si Aul eh. Kita ko doon sa minimap na lumabas kanina. Nakatakas na talaga siya. It's just that CW, sumakto yung sibat, yung tutok ng sibat, yung ultimate niya. Alam naman natin na hanggang dulo ng mapa kayang umabot niyan eh. Oh, ito yung tip. Tas habang mas mababa ang HP mo ay mas masakit din yan. Masakit. So, ito yung literal na panapos kung matakas ka. Rough start para dito kay Aul, no? Kailangan talagang bigyan ng konting dagdag pansin pa. Pero napakagandang agaw doon sa Coin Crab. Si Kiboy talaga, no? Talagang ayaw niyang bigyan ng breathing room dito si Aul. Yun nga eh. Never pa siya umalis ata dyan. Parang nung Isang umalis beses na siya, lang, turtle lang. Tapos after nun, okay. Dito ulit ako kay CW. Yun yung ginagawa ng strat. And Blacklist International nagre-revolve kasi kay Wise yung ikot nila halos. Kung mapapansin yung lahat, Yue and Oh My Venus, madalas silang nagpipave ng way na magandang daan para kay Wise doon sa jungling niya. Kasi nga pagdating sa objectives, yun talaga yung name of the game ng Blacklist International. Kiboy, maring maipit dito. Apat na sila. Ito na nga yun. Kaso nga na may flicker dito si Kiboy at mukhang makakatakas siya. Nabitin ng bahagya. And mukhang maganda to para sa Onyx since maraming skills na nagamit yung Blacklist International. Kailangan mag-reset muna. At least walang flicker kagat in the next turtle fight. Hindi pwedeng manggulat dito si Yobik. Pero mukhang si Sans ang ginulat. Si Edward tumama penalty zone pero counter real world manipulation naman mula kay Sans. Walang babagsak. Dalawang alien lamang ang nagkatamaan. Sila lang yung nagkatapatan and for Blacklist International, that's a great thing since hindi pa sila nakukulangan ng miyembro sa panahong ito. And yung turtle, ipupula naman nila. Kaya nilang i-rush to. Kailangan lang nilang i-zone out dito si Kyrie. Pero may vision yung Onyx kung gaano kadami yung buhay. At dito na kayo mga pating. And that is a retribution coming in from Kyrie. Pero hero na lang ata. Babawi ang Blacklist International. CW nga lang nahayaan dito ng bahagya. Dati sa trade. Boot sa habol ata. Si Edward! Napakasakit! Oh! Kamunti ka na. Akala ko nakuha si Boots. Okay lang. Trade pa rin naman. Trade pa rin naman. Kala ko umabot yung huling hampas ni Edward eh. Akala ko rin eh. And ang nakakatuwa kasi dito, habang tumatagal ay mas lalong kumukunat, no? Sumasakit si Edward dahil nga sa passive yung body of Smith. And makaka-block naman dito si CW. Pero Blacklist International, they lost that turtle, no? Yung turtle ay napunta sa kamay ni Kyrie. But still, a very close game here entering the 5-minute mark. Napakalayo mula sa game number 1 kung saan 11 minutes ay natapos agad. Ngayon, Blacklist International pa nga ang may hawak ng gold lead. Bahagyang kalamangan to and this is a good thing. Onyx ngayon ang kailangang maging mapagmatsyag dahil yung Blacklist International pagdating sa team fight sobrang halimaw nga. Ang ganda nung layering nila and laging on time mag-follow up yung other members. Katulad dito ni Edward, gusto lang mag-pass clear dito sa bottom lane. Pag nakuha niya na yung pass clear niya na yan, yung last cannon, sasama na siya doon. At may pa-conceal pa nga si Kiboy. Kaso nakita siya dito ni Wise. Andun yung taunt, huli kay CW, mapipilitan sila mag-back away. Basag ang Torres sa top lane. Ang ganda ng ginawa ng Blacklist doon. Oo, clean rotation mula sa Blacklist International at napakaganda din na sa sunod na turtle location yung push na yon. Magkakaroon sila ng slight priority over that lane and may malaking tsansa na magamit nila yung zone control na yon sa sunod na turtle fight. Pero medyo kailangan na mag-ingat ng Blacklist dito. Crucial item pickup para kay Sans. Yung Ice Queen wand na yan. Yung dagdag na slow on the eve, ang laking bagay kapag may mga turtle fight. Lalo na pag nalatag yung real world manipulation, ito yung magiging, kumbaga, panggulo eh. Kasi usually, di ba, pag malagkit yung nilalakaran mo, hindi ka na makapag-skill, hindi ka makapag-micro, kasi affected yung movement speed mo. So parang ito ata yung hinahanap ng Onyx ngayon. Gusto nila may pagsabayan sa Turtle Pit, pero ang ganda ng vision check dito ni Ma'am Shoes. Bibigyan nila si Kyrie para piliting pauwiin. So dahil dyan, free turtle na to para sa Blacklist International. Malinis ang zone control ng Blacklist International entering game number 2. Nagbagong anyo agad, men. Na kumbaga natuto agad sa game 1 pero mukhang si Boots, yung lakas niya kahapon parang binabalik. Bumabalik na. Naalala niya na kung ano yung mga ginawa niya para lumakas siya.
unti-unting bumabalik at mas nakakatakot to para kay Owl sa totoo lang kasi siya laging target nito for sure. Pero ang tapang ni Owl, sabi niya nakaratrat ako, palag. Palag. May vengeance ka, boy? Pag wala kang vengeance, papalagan talaga kita. Hindi mo pa nakikita ang pasyon ng Nibiru ko. And ito nakakatuwa kasi nakakakuha pa ng Torre ang Blacklist International without that much contest coming in from Onyx. But in terms of late game, no, kailangan pa rin natin mag-ingat sa CW pick na to. May malakas din kasi mag-Moscow sa Pilipinas na grabe mang comeback eh. Ito ata yung bawi nila. Kyrie na ngayon ang nahihirapan dahil doon sa Fredrin pick. And bukang nandun na naman si Ma'am Shoes for the follow-up. Hindi nga lang tumama. Pero nice try para sa Blacklist International. Na-utilize nila yung gold lead na meron sila, Umi. And sobrang ganda nito para sa atin. Na-utilize din ng Blacklist International yung range nila. Bukod sa Beatrix ay yung Novaria, pati na rin yung real world manipulation na inaagaw lamang ni Yue. Gamit na gamit. Yung tipo na nakikita ka pa lang, nasasaktan ka na. Kasi naagaw na eh. Parang the moment nga na maagaw ni Yue yung ultimo, na-imagine mo na kung kailan niya gagamitin. Kaya nga eh. Yung pag nakita ka pa nga lang ng Astral Echo, iniisip mo na, okay, saan kaya niya ibabato? Oo nga. Saan kaya pupunta? Napakasakit din naman kasi at ito 8 minutes pa lang. Ang usual time na sumasakit talaga si Oh My Venus or at this point ay Rome Novaria ay around mga 10 minutes pa eh. Matagal pa. Dito pa lang ang sakit na niya. Medyo matagal na simula nung nakakita tayo ng tatama talaga. Pero hindi pa naman kasi ganun kahalaga. Okay lang mapoke mo sa lane pero mas mahalaga yung mapoke mo bago magsimula yung Lord. Lalo na ito, yung Lord, na sobrang importante para sa dalawang koponan kasi ito yung magsiset ng tempo para doon sa pag-push nila sa mga toring meron. And yung vision dito ni Kiboy ang magsisilbing ilaw para kay Kyrie. Ayan na, sabi ni Kiboy, okay, Nasa kita mo gilid. HP, pwede ka pumasok. Pero si Uwe, sabi niya may real world manipulation ako. Nandun na nga talaga, binitawan na kagad upang hindi makalapit ng tuluyan si Kyrie. Nag-attempt pa si Kiboy sa kanyang Iron Hook para nga ma-secure ito. Pero nakuha naman lang yung kill onto Owl. So si Boots pa rin talaga nagiging problema ng Blacklist pagdating doon sa mga takes na yun. And dahil wala si Owl, walang magko-cover doon sa bottom lane turret na dapat siya yung magki-clear. And si CW, hayahay ang buhay. Oo, nakapag-farm ng libre si CW. Still a very good game for the gold laner of Onyx. A 101 and a 500 gold differential. And Blacklist International ngayon, no, may Lord push pa tayong aabangan. It is a level 1 Lord push. Pero ibahin mo yung siege composition na meron ng Blacklist. May Beatrix sila na kayang pumoke ng mga tore at yung threat ng Astral Echo at a possible na aagawing ultimate ni Yue ay malaking bagay para i-consider. Hindi ka pwedeng basta-bastang dumepensa. Kailangan lagi kang alisto sa mga pwedeng ibato ng Blacklist. Lagi talaga dapat handa. Pero itong Lord na to, for sure, mayu-utilize nila. Si Boots nga lang dito yung magiging problema pero agad namang umuwi si Edward para i-clear yung naatasang lane para sa kanya. Pero this time, mukhang magkakaroon ng teamfight kung ipipilit ng Blacklist to. Nakapwesto na rin yung kabila. Kita naman nila kung saan nakapwesto. Pero ang ganda ng depensa na pinakita ng Onyx. Ang bilis lang nun, no? Ang bilis na yun. Hindi ko rin expect na ganun kabilis. Dito na natin makikita yung buffs na napunta dito sa Bane. Pero mukhang lalapit dito si Kyrie na nakap niya. Owl, delikado! Naku po. Nalugi doon sa trade na yon dahil agad na nawala si The Queen. Medyo malayo-layo pa pala yung other members ng Blacklist International. Oo. Ang ganda nung ginawa ni Owl though, kasi hinarapan siya ni Kyrie pero nagpalit lang siya ng baril. Oh. Si Kyrie naintindihan niya na ay lugi na ako dito. Hindi ko na pwedeng ipilit to. Pero yung response din kasi na nanggaling kay Kiboy. Uy, flicker in. Looks like the penalty zone hindi tatama. Pero si Boots tumatakbo na. Si Kaso, Yue. dalawang bata nagkabulan at si Yue ang danaig. Si Yue ang nakahabol doon sa orihinal pero again si CW na naman. Lagi siyang nandun kung wala yung Blacklist International. Kung parang ito yung laging abangers no, na alam niya na ay wala sila dito. Pupunta siya. Tapos hindi pa yan takot na mag-risk talaga ng pwesto para lang makapag-push. And look at that. Gagamit din ng deadly catch dito si Kyrie para lang mabawasan yung tore dito sa mid lane. Naiintindihan ni Sans na ganon kasakit tumayo sa harapan ni Yue. Men! Grabe yung combo na ginawa dito ni Owl tsaka ni Ma'am Shoes. Una, tinamaan ng bala, tapos meron pang follow-up.
nung long range shot din ng isang Novaria. Tapos, si Yue, yung cherry on top, siya yung humabol doon sa kauli-ulian para nga mapitas itong si Sans. And plano nilang bumasag dito sa may bandang gitna, pero ang dami rin naman ng taga-depensa ng Onyx. So this time, Blacklist International, okay na sila sa nakuha nilang kill. Mas mataas naman yung chance na i-secure nila yung position doon sa Lord Pit. At habang tumatagal ay mas lalo nang ang sumasakit dito si Owl at si Ma'am Shoes. Ito yung malayo ka pa lang, kinikindatan ka na. Napakasakit po niyan. Yung Novatrix combo na ilang beses na nating nakikita. Novatrix! Ito kasi si CW mid-range marksman yan. Napakasakit kapag nakalapit. Keyword, kapag nakalapit. Hindi na papalapitin yan, boss. Hindi na papalapitin yan. Pero si Boots ang lumalapit sa may bandang likuran. Si Owl nga talaga ang plano niyang bigyan. Si Owl, mabubuhay pa ba? That was a beautiful flicker! Outplayed! Itong si Boots. Pero yung Lord naman ang pinag-agawan. Habang ngayon naman ipapalag pa rin naman yung Blacklist International. Tuloy ang pagbitaw ng mga bala. Habang si CW ay mawawala na. Kompleto pa rin ang agents. Plano nilang bumasag sa gitna. Kaya ba ng depensa? Mukhang malabo na. Ito na ata ang ganti ng kapi. Kiboy! Kiboy! Si Yobik ang tutumba! Men, Yobik naman, hindi ka kagad naglakad papunta sa mga tropa mo eh. Nandun na si Sancha kasi Kyrie, pinapauwi ka na. Natakot ka patuloy ni Yue. Pero ito, lumabas na yung Lord. Kalma muna, kailangan i-clear. Kalma muna. Medyo nakalamang ang blacklist doon. Kailangan lang agad maklear tong Lord. Ay, naretrian na naman ni King Y. Sorry, Kyrie. Sorry, Kyrie. Nasa Onyx ka eh. Nasa Onyx ka eh. Sorry. Naagawan ka, boss eh. Naagawan eh. Nakuha mo naman yung Lord. Bigay mo na yun. Bigay mo na. Naman parang walang pinagsamahan Parang walang pinagsamahan. Tropa-tropa naman dito eh. Ang ganda ng blacklist. Ang ginagawa ng blacklist though, na ang ganda nung ginawa nila sa Lord Pit, even though na hindi nila na-secure yung Lord. Kasi yun yung nagbigay ng bawi talaga. Si Boots dito, hindi niya talaga kayang bigyan itong si Wise, pero alam niya na kailangan niya lang bumawas eh. Hook ni Kiboy, hindi tumatama. Parang na ano no, parang humina yung hook ni Kiboy compared sa Game 1. Mas marami ata siyang catch kanina eh. Oo, tsaka nung Game 1 kasi, sabihin na lang natin na wala talaga tayong counterplay kapag na-hook si Ma'am Shoes, no? Ang counterplay na natin kapag na-hook si Ma'am Shoes last game ay hope na hindi ma-burst si Ma'am Shoes tapos makapag-Minoan Fury. But this time around kasi kapag may na-hook siya, may long range poke kasi tayo eh. Kumbaga may real world tayong naagaw. Pero mukhang Kita. See the world. Nakakita na naman. See the world. Mamaya na yun pag nanalo na. Mamaya, boss. Pangako yan. Pangako yan. Man, Blacklist International still in the lead by 500. Hindi pa po ganun kalaki yun. As much as gusto natin mag-celebrate, no, malaki pa rin yung threat na hawak ng Onyx against Blacklist International. Kailangan talaga mapitas agad to si CW eh. CW, oh. Tingnan mo naman, ako yung nag-war flashback sa utak ko eh. Ilang beses na ako nakakita sa mga RG ko na yung mga Moscow mag-isa tapos sinisira yung base ko. Hindi ka nag-iisa. Yung mga naka-inspire na ganyan, pag iniwan mo yan, parang sabi mo, hindi, kaya yan, hindi niya kaya i-push yan. Madedep yan, pero wala, boss, ang bilis. Tapos yan din yung skin na ginagamit ng mga Moscow. Malalakas, yung pula. Yung pulang Moscow. Iba, alam mo, yung ano, di ba? Yung sa langgam. Oo. Pag yung itim na langgam, mabait. Oo. Pag yung pulang langgam, masama. Masakit yan. Masakit din. Yung pag kinagat ka, hantik na nga ata ang tawag dun eh. Oh. Pero, langgam pala to siya. Naihalin tulad pa si CW sa langgam. Dahil sa kulay. Ay, naku po! Nahuli ata dito si Kyrie. Wala si Kyrie. May Lord boy. May Lord. Pwede ituloy ng Blacklist International to dahil nga kulang sila ng retry holder at meron pang pa-vision si Ma'am Shoes. Pero yung Onyx, plano ata nilang i-delay yung pag-take ng Blacklist International. But the question is, enough nga ba yung kanilang pande-delay kasi all in na ata to ng Blacklist International. Kiboy, kumagat dito kay Edward, may immortality pa. Si Wise naman dito, kailangan pang umwesto. Appraiser's Rat, nabitawan na, wala na rin si Boots. So yung Lord pa rin. Yung Lord pa rin ang vision nila pero hinahatak to ni Zats. Ayaw bitawan ng Blacklist, wala magre-reset ang Lord. Amin to! Amin to! Oy, nakuha na si Owl pa nga yung nakapag-secure. Kiboy! Sinalo mo naman yung Astral Meteor ni Ma'am Shoes from downtown. At mukhang masisecure na natin ng 16 minutes Lord. 2.7k gold din ang meron ng Blacklist ngayon. At Kyrie, mahal ka namin. Mahal ka namin. Mas lalo ka pa naming minahal dahil sa pagtawid mo doon. We love you. We love you, Kyrie. O, walang trash talk. Oh, mahalan. Mahalan lamang.
Maraming salamat, Kyrie. Alam nyo guys, kung naghahanap kayo ng mga trash talk, sabi, True Boys na. Walang ganun. Walang ganon. Mabait. Ganun. Mabait tayo. Mabait tayo. May mga kapwa Pilipino Oo, dyan. may mga Pinoy. Hindi katulad nung dati, di ba? Dati kasi, wala. Dati yun, dati. Clay, Kumbaga, Clay, sana nakauwi ka na ng safe. past is past. Tama. Iwanan natin yan sa past dahil magmamarcha na nga rin ang Lord of the Future para sa Blacklist International dito sa may bandang itaas. 4 ang isesend ng agents dito sa may purple buff. Pero mukhang grabe na mga pokerist. Kitang-kita din with the Astral Echo. Renner Sapati, sasaluhin ni Kiboy. May pa-tipi-tipi pa si Idol. Ang bilis nung ginagawang clear madalas ng Onyx pag andyan si CW. So pwede talaga nating sabihin na siya yung kaisa-isang hero na pag nakill ng Blacklist International, makakahinga ka na ng maginhawa. Kasi parang siya yung kumbaga siya yung mahirap hulihin Even though may Joy yung Joy mahirap din hulihin, pero parang mas mahirap yung Moskov hulihin kasi nasa likod lagi. And kakasabi ko lang, mas mahirap hulihin yung Moskov DCW dahil nahuli agad si Boots. Hahabol naman sila dito ng kill. Wise ata ang mabibigyan, pero andito pa naman yung other members ng Blacklist International. So okay lang. Tumutok pa dito si Aul, tinamaan si Kiboy. Kaso nga lang nakahook si Kiboy. Nahuli si Bamshus, pero may flicker. Kaso nga lang humabol dito ng mga sibat play si CW. Napagad na ng ginawa doon ng Onyx. Pero Blacklist, lamang pa rin tayo. Lamang pa rin tayo. Lamang pa rin with a 1.5k gold lead. Kiboy medyo nag-init. Nahanap na naman si Ma'am Shoes in a crucial time. And Onyx ngayon ang magpo-push. Grabe, kailangan talaga nating respetuhin ang damage na naibabato ni CW. This game number 2, still a very good game on this Moskov. 4-1-1 na uli si Edward! Yun lang, mahirap to para sa Blacklist International. Nagamit na yung penalty zone para makatakas. Pero wala din namang Lord yung Onyx. So on cooldown, yung penalty zone, abot pa naman sa pag-spawn ng Lord. Nice escape coming in from Legend Zero. 1k gold lead para sa Blacklist International. Map control naman, masasabi natin na halos same lang. Medyo umaangat lang yung Onyx dahil doon sa mga kills nila kanina. But this time, dito magkakaalaman Umi. No joke na to pagdating sa 20-second mark nung ayan na, 20-second mark na nung Lord. Oo, agawan to, boss. Ito pa naman yung pinaka-importanting Lord, no? Yung Evolved Lord. Dahil ito na yung wala nang pakikundi tapusin ang laro. Kumikidlat na nga, wala pang pakihan kung may minions. So wala, irerekta niya yung base. Yung base lamang ang sasampalin yan. At ngayon na nga lamang ay makikita na nating maganda ang pwesto ng Blacklist International in this Evolved Lord. Medyo malayo nga si CW Baka may tiwala ang Onyx dito na kaya nilang i-clear tong Lord na to. Ibibigay na lamang nila ng libre. Pero si Kyrie naglalakad na. Kaso ayaw siya palapitin ng other members. Bawal daw lumapit and sobrang sakit na nga talaga ng binibigay dito na damage. Pero si Kyrie pumasok pa rin naman. Retrian malala. Nakuha nga lang dito ni Yue yung Lord. So wala lang din yung kanilang ginawa. Kiboy dito mapapatumba. Immortality pa. Pahabol naman dito si Boots. Wise naman ang magiging target nila. Nahuli naman nila. Kaso nga lang nahuli din si Aul. At ito ang magiging problema ng Blacklist International. Kailangan muna nilang umatras even though they secured the Lord. Nakahanap ng butas yung Onyx na mag-trade ng 3 heroes. So hindi pa natin may-utilize yung Lord. Kailangan ulit nating dumipensa dahil kumpleto yung Onyx ngayon. Parang naging playstyle na to ng Onyx, no? Okay lang sila. Simulan nyo yung Lord. Sige, napakaganda ng mga estratehiya ng Onyx in terms of contesting the Lord. Naramdaman din to ng Echo kahapon. At napakabilis ng pag-clear nila dito sa Lord. May 20 segundos pa bago lumabas yung 3 para sa Blacklist International. Ako na yung naiinis sa Moskov dito. I hate red ants. Yun talaga ang masasabi natin dito. May depensa naman na gagawin yung Blacklist International pero nirerekta na to ng Onyx. Pero sakit ng binigay na damage dito. Talagang galit na ako sa pulang mga ants. Men! What is happening? Another quick finish mula sa Onyx. 20-minute game. Pero yung way ng pagtapos nila ay alam nila na ibibigay nila ang Lord. Para sa kanila, yun ang kanilang shot call. Hero camo ang kanilang kagustuhan na kunin. And dahil nga doon sa shot call na yun ay nakapag-focus sila sa pag-siege na kanina pa nga nila tinitimpla. Ito yung sinaing ni CW at sila rin yung kumain. Talagang inihanda ng Onyx lahat nung kanilang ginawa sa early game up to that moment. Binigay nila yung kalamangan. Kumbaga, ibigay na yung Lord, hindi man natin ito ma-secure. Confident sila doon sa kanilang hero targeting. And Onyx, kitang-kita natin yung lakas nila coming into that game. Pero compared to game number 1, kung babalikan natin yon Umi,
parang ang ganda na transition ng Blacklist International to mula doon sa Game 1 eh. Kumbaga, nakita mo na yung pag-adapt nila and hindi malabo na coming into Game 3, mapasok nila yung adjustments and ma-force pa nila at mapahaba yung serye. Kasi 2-0 pa lang naman, best of 7 to. 4 na panalo ang kailangan. Oo nga, 4 na panalo talaga. Kung matagal-tagal pa, kailangan Haba pa ng pa. 2 games ng Onyx or 2 games para sa atin para umabot nga tayo ng 2-2 dito, no? But so far, this has been such a great game for the side of Onyx. Punta muna tayo kay Shantel para i-dissect ang game number 2. Kaya Shantel, ikaw na muna. Thank you so much, Intro Boys. Welcome to the segment. At dito ating alamin kung ano nga ba talaga nangyari during that game. Again, for that play of Onyx, nakita natin na pagdating doon sa dulo ay nakita na ang difference in terms of hero composition against Blacklist International. So, sumakto din. May kita natin yun later on sa highlights yung hook ni Kuya Yobik against Owl. And during that moment, Owl was very crucial sana sa pagdedepensa. And it was the smartest na call ng side ng Onyx during that time, regardless kung nakuha ng Blacklist International yung Lord. Again, isa sa mga pinaka nag-stand out doon sa ating laban ay talaga namang pinakita na ready silang baliktarin ang sitwasyon ng ating laro. Kaya naman natin smart MVP for that game is none other than CW. So sinabi natin for the rest of Onyx play, parang mala na to. Kung ang Onyx Philippines before, ang kanilang strategy was banana split. Ito, Indonesian banana split ang ating nakita kasi there were times wherein CW was just shredding the turrets or outer turrets of Blacklist International whenever there was a team fight. Kaya merong moment kung saan nasa 7K ang kanyang gold as compared to Al, which is at 6.6K. So, heat map, ito may kita natin for CW. So, literally all over the place. So, this started, yung heat map na to is from 5 minutes up until 10. So, yung mga moments na to, napaka-crucial by the way yung nasa second tier turret dito sa may bottom lane. Kasi ito na yung chumachane ng split push or pumupugak gaming na si Kuya CW. Pwede natin sabihin ang ibig sabihin na CW ay creep walk. Dahil talaga nag-creep walk si Kuya CW doon sa mga tore, kaya naging mahirap para sa ng Blacklist International to technically defend their lanes kasi gusto na kanilang lineup is to have them be present. Lahat sila, everyone, ay present doon sa team fight. So kung mapapansin natin, para dito sa early parts of the game, it was really Blacklist International who was on the defensive side. At ang ganda ng kanilang adjustment by the way, doon sa, kasi kung tinignan mo yung lineup dito ng Blacklist International, wala silang panghuli kay Boots yung Joy. Yung sinabi natin before na usually pag open mo yung Joy, kuhanin mo either Franco or Kaja. Pero pinanayan ng Blacklist International na kaya nilang sagutin. Yun nga lang, nagkataon doon sa may latter part na ating laro ay yung damage per second ni CW ay talagang umangat against Blacklist International. At sakto kasi talaga yung mga hooks from Kiboy. So, yung connection dito ni Kiboy and CW, yung naging very evident on the latter part of the game. At yung sinabi natin very crucial actually for that game kung saan maganda sana yung naging real world manipulation. Pero look at that hook from Kiboy. Saktong-sakto after mo lang ng immortality na shoot dito si Owl. And during that time, full HP pa si CW. Tapos may dumiretso na sandwich play which is Boots. Again, collective team effort para sa kanila. And Blacklist International was just Omay Venus and Edward left to defend their base. Look at items for both our teams. Napakaganda dito ng items for CW kasi ang kanyang binild for the last item is yung Athena Shield. So with the Novaria and the US Hero Valentina as part of Blacklist International, nakadikit na doon yung magic damage. So, sumakto Athena Shield para regardless, magdadash lang siya, magki-creep walk lang siya ulit. Tapos, pa nag-hit siya, pipitik naman yung Haas Claw and even yung Demon Hunter Sword, babalik lang ulit yung kanyang buhay. And at the same time, majority of the expected damage dealers din for Onyx ay merong Athena Shield. And looking at the items of Blacklist International, kompleto din talaga yung kanilang item. Wala mali sa naging items ng Blacklist, pero sumakto talaga pagdating doon sa last team fight. Again, this game is definitely one of the best. Game number 2 pa lang. So, isa pa lang yung point of comparison ko. But the best for so far for the Grand Finals. Dahil kitang-kita that for Blacklist International, yung Uber strategy supposedly na atin nakikita ay iniwas din nila early game kasi they're fully aware of the strengths of their lineup. Again, maganda yung nabanggit ni Umi kanina. Yun din yung napansin ng lahat.
maganda yung pagkakagamit ni The Queen on that Novaria kasi may mga instances wherein hindi talaga siya lumalabas doon sa may Riverside. So it's really about the range. But again, it all boils down doon sa pagkakatapos sa laban. Kaya kita naman natin dito ang damage to turret ng Onyx is 40k as compared to 11k. So again, it is because of CW's split push, Pugak Gaming na ating sinasabi. But indeed, very good improvement and adjustment for Blacklist International from Game 1 and Game number 2. Gaya na sinabi natin paulit-ulit, this is best of 7. So, malamang ay handa na rin ang ating mga teams para sa laban na to. So, ano pang inaantay natin? Ipasa na ulit natin sa ating mga casters, Intro Boys, Umi, and Santi. Kaya na muna ulit. Maraming salamat, Chantel, sa napakalupit na analysis na yon. Gusto ko din lang balikan no, na grabe talaga yung upgraded banana split na sinasabi mo.